At sa punto pong ito ay makakausap natin si Governor J.J. Suarez, ang gobernador po ng Quezon Province. Good morning po, Governor Suarez. Good morning, Kara. Okay, sir. Pakilinaw lang po, paano po ba nagsimula itong tsunami scare dyan po sa Quezon, partikular po sa Candelaria at saka sa Sariaya? Opo, pina-identify ko na po yung source. Apparent back sa mga nakakala po namin balita, nagsimula daw po ito sa San Juan, Batangas. Tapos naging cause ng concern ng mga coastal community here in Sariaya. Tapos nung nakarating sa Candelaria, umalis na rin po sa kanila sa mga titirahan nila dumaretso sa Municipal Hall at Evacuation Center. So kumalat po yung scare through text, I suppose? Text yan, tapos when they saw the people leaving, kumalat na po ito at nagsisigawan ng ibang mga tao. Kanina nga kausap ko yung provincial director ko at tinutusan ko na po siyang alamin at imbestigahan kung saan nanggaling yung chismis. May kuryente na po ba sa Quezon or saan po bang, sa Candelaria at least or sa Sariaya? Sa Candelaria po may kuryente na po doon, but doon po sa bahagi ng Sariaya, kung saan po nagkagulo ay wala pa pong kuryente doon dahil dalampasigan po yung mga area na yun. Sir, paano po ba yung daloy ng impormasyon dyan po sa probinsya ng Quezon para po ma-update yung mga residente? Kasi hindi naman pangkaraniwan na sa text lang basta maniniwala na kaagad ng tao, ang mga tao. Pwede naman silang kumonsulta sa telebisyon. Meron bang information ng mga tao kung saan sila tatawag para mag-verify ng mga information na nakukuha nila from text text messages? One thing we have to understand, Sarah, is kadadaan lang po ng Glenda. So, very conscious pa yung tao at may sense ng paranoia pagdating sa mga ganitong calamity sa natural disaster. Ang dami po talaga ng balita at report pagdating sa mga ganyang advisory. Ito po, umpisa po yan sa Provincial Disaster Reduction Council at ibababa po namin dito sa mga municipalities at then sa barangay. Yun po yung daloy ng advisory at ng mga ulat dito sa aming lalagyan. Kaso lang yung nangyari po kahapon ay pagkakuha nila nitong mga text message na ito, naniwala na kaagad sila at hindi sila nag-verify at least dun sa barangay level. Opo, yun po ang nangyari doon. May panawagan po ba kayo sa inyong mga constituents dyan po sa Quezon, lalo na sa Sariaya at Candelaria na nagkaroon ng tsunami scare kagabi? Well, mga alas 2 ng umaga nagsibalikan na rin sila sa kanilang matahanan. Siguro ang advice, ang maipapayo ko lang po sa kanila, antayin niyo po yung report, antayin niyo po yung advisory na manggagaling sa ating mga local government units. Dahil ito naman lahat ay pinaghandaan na po ng lahat ng lokal na pamahalaan, especially itong Glenda na subukan po natin na naging very successful yung preparedness program ng ating local government unit. Huwag po maniniwala sa mga chismis at alamin po yung mga balita at i-verify at itiyak po ito. Nakauwi na po ba yung mga nag-evacuate kagabi, yung mga nagsilikas kagabi? Opo, Kara, around 2 a.m. pagkatapos po silang kausapin at paliwanag ng mga local government officials, bumalik na rin po sila sa kanilang mga tahanan. So, Governor, just in case magkaroon po ulit ng ganitong klaseng insidente, meron po bang pwedeng tawagan ang mga taga-Quezon na para mag-verify sila ng mga ganitong klaseng impormasyon po? Well, they can directly call their municipal disaster reduction officers. May mga number po yan sa kanilang mga munisipyo. Pwede po silang tumawag sa amin sa probinsya sa 0423736008. If they want to ask, if they have any queries or questions regarding any report with respect to natural calamities in Quezon Province. Maraming salamat po sa inyong oras, Quezon Governor J.J. Suarez. Thanks, Kara. Thank you, sir. Good morning po.